Shannon Valderrama's POV. Ano po bang balak nyo sa akin? Please po pakawalan nyo na po ako. Makaawa ko. Wala na dito yung boss nila. Kung kanina 4 na lalaki lang yung nandito kasama ko, ngayon 6 na sila. At meron pa akong nakikita pangilan-ngilan sa labas kanina nang bumukas yung pinto. Pwede ba, tumahimik ka na nga. Kanina ka pangalngal ng ngalngal, naririndi na ako. Singhal sa akin ng isang lalaki. Ibalik mo nga ang busel niyan. Naririndi na rin ako. Mamaya hindi ako makapagpigil at kung ano ang maisalpak ko sa bunganga niyan. Lumapit sa akin ang isang lalaki, at binusalan ang bunganga ko. Saan ba kasi nagpunta si Bossing? Mukha bang alam ko pre? Baka lang. Ikaw kaya tong palaging kausap ni Bossing? Sa tingin mo ba ganoon kami ka-close ni Bossing, para pati pupuntahan niya palm niya sa akin? Para naman show nga tong mga pangit na to. Mukhang kursunada ng Bossing natin iyang si Miss Beautiful. Sa tingin nyo ba kapag tapos na si Bossing na pagsawaan iyan, ay ibabalato na kaya niya sa atin iyan? Sa tingin ko naman, pero baka dumaan pa iyan sa mga katropa ni Bossing. Baka laspag na iyan kapag ipinasa sa atin. Gusto kong takpan ang magkabila kong tenga. Ayaw kong marinig ang mga kalaswa ang pinagsasabi nila, mas lalo lang akong natatakot at kinikilabutan. Alam na kaya ni Arthur na nawawala ako? Na nakidnap ako? How about si Daddy? Hinahanap na kaya nila ako sa mga oras ngayon? Daddy, Arthur help me. Ayaw ko na dito. Miss Beautiful, huwag ka nang umiyak. Kasi sinasayang mo lang ang luha mo. Huwag ka nang umasa na may magliligtas pa sa'yo, dahil hindi na mangyayari iyon, at nagtawanan silang lahat. Mga pare, si Bossing nandyan na ulit. May pumasok na panibagong lalaki. Agad napatayo ang mga ito. Bossing, bati nila sa matandang dumating na dirdretsyong lumapit sa akin, at agad na hinawakan ako sa panga. Napaigik ako sa sakit dahil sa higpit na pagkakahawak niya sa panga ko, para nang madudurog ang buto dito. That father of yours, I already talked to him. He's willing to pay, kahit magkano, ibalik lang kita ng buhay sa kanya. Gusto niya pang iniipit at idinadaan siya sa dahas bago magbayad. Ikaw yung bad, gusto kong ipagsigawan sa mukha niya iyan, pasalamat siya nakabusel ang bibig ko. Pero syempre bago kita iuwi sa inyo, maglalaro muna tayo. Your father said, ibalik lang kita ng buhay. Wala naman siyang sinabi na huwag kang galawin, nakangising sabi niya. No, umiling-iling ako para iparating sa kanila na against ako sa gusto nilang gawin sa akin. Mas gugustuhin ko pang mamatay, kaysa babuyin ng isang matandang hakluban na katulad niya. Boys, lumabas muna kayo. Kailangan namin ng privacy, ani pa ng matandang hakluban. Boss, baka naman pwedeng pagtapos mo kami naman ang makipaglaro sa kanya. Ilan ba kayo lahat? Boss, nasa 20 kami. Hindi naman ako modemo. Lahat kayo makakatikim. Yun o. Naghiyawan ang mga lalaki. No, kasi mas masahol pa pala sila sa hayop. Mga wala silang puso. Dad, Arthur, nasaan na ba kayo? Bakit hindi nyo pa ako nililigtas sa mga tao na ito? Pagkatapos ko, pwede nyo na siyang pagpasa-pasahan. Basta ba bago dumating ang umaga ay tigilan nyo, dahil bukas pagsikat ng araw ay kukunin na siya ng ama niya. Ano pang hinihintay nyo? Lumabas na kayo. Iwan nyo na kami. At nagsilabasan na ang mga tauhan nito. Huwag ka nang umiyak, hindi naman kita sasaktan, basta ba magpakabait ka lang. Tinanggal niya ang busel ko. Parang awa nyo na po, pakawalan nyo na po ako, makaawa ko. Yes of course honey. Papakawalan kita pero bago iyon, paligayahin mo muna ako. Gusto kong masuka sa klaseng titig niya sa akin. Para siyang asong ulol na sabik sa isang buto. Huwag niyo po akong pagsamantalahan, please, luha ang sabi ko. Honey, mabilis lang naman tayo, anito at bigla na lang nitong pinunit ang pangtaas kong damit, dahilan para lumuwa ang ano kong natatakpan ng puting damit. Don't. Huwag po. Makaawa ko pa. Nagpumiglas ako. Sinubukan kong kumawala sa pagkakatali ng mga kamay at paa ko pero walang nangyari, masyadong mahigpit. Titig na titig siya sa ano ko, kulang na lang maglaway siya. Ambang isusubsob na nito ang mukha niya sa balat ko. Subukan mo lang, nang magkalat ang utak mo dito sa sahig.
Nabuhayan ako ng loob, nang marinig ang boses na iyon, na wala iba kundi kay Arthur. Ramdam ko ang galit at gigil sa tinig niya. Pag-angat ko ng tingin, ay agad na nagtama ang mga mata namin. Mas lalo akong naiyak. Thank you Lord, for sending him here to save me. May hawak na armas si Arthur, at nakatutok ito sa sentido ng matanda, kaya naman na-estatwa ito at hindi na ituloy pa ang balak niya sa akin. Ang sunod na ginawa ni Arthur, ay hinapas niya sa ulo ng matanda ang armas, na naging dahilan para mawalan ito ng malay. Gusto kong sugurin ng yakap si Arthur, pero hindi ko magawa dahil nakatali ako. Ligtas ka na baby. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang pag-iyak ay nauwi sa paghagulgol. Tahan na, nandito ako, he said softly while caressing my head. Hindi ko na nagawa pang magsalita, puro iyak na lang ako. Yung takot na nararamdaman ko mula pa kanina, ngayon lang tuluyang lumabas. Ligtas ka na, iuuwi na kita, aniya habang tinatanggal ang pagkakatali sa akin. Arthur, how about the other bad guys? Nag-aalala kong tanong. Ako nang bahala sa kanila, huwag mo na silang isipin pa. You don't need worry dahil makakaalis tayo ng ligtas dito, anito at hinubad ang suot na t-shirt saka ito inabot sa akin. Isuot mo. Itatanong ko sana kung bakit, at para saan ito, nang ma-realize kong sira nga pala ang damit ko. Dali-dali ko itong kinuha mula sa kamay niya at isinuot ito. Pinamulahan ako ng mukha, kaya pala hindi siya makatingin sa akin. Salamat, ani ko. Tinanguan niya lang ako. Dahil nga ibinigay niya sa akin ang t-shirt niya, heto siya ngayon naka-topless. Arthur the Gracious POV. Kanina pa ako sa lugar na ta. Nauna na ako dito. Hindi ko na nahintay pang dumating yung iba kong kasamahan. Baka kung ano nang gawin ng mga lalaki kay Shannon. Hindi na muna ako sumugod. Kahit na alam kong kayang-kaya ko naman sila, baka kasi magkagulo at malagay sa alanganin ang buhay ni Shannon. Hinanap ko muna kung nasaan siya. Hindi ako nahirapang pasukin ang lugar, dahil abalang-abala ang mga pulpol sa pag-iinuman. Nasa 20 lang ang bilang nila, kaya nasabi kong kaya ko sila. Pero kahit ganoon kailangan ko pa ring mag-ingat at maging alerto. Malaki itong lugar, pero madali ko lang nahanap si Shannon. At halos lamunin ako ng sobrang galit, nang makita ko si Shannon na punit ang pang-itaas na damit. At ang may gawa nito ay isang matandang lalaki. Matatapos ko siya, wala na akong sinayang na sandali. Agad akong lumapit sa kanila, kaya ang ambang paghalik nito kay Shannon, ay hindi na nito naituloy dahil tinutukan ko ito ng armas sa sentido. Paano na lang kung nahuli ako ng kaunti? Baka natuloy ng lalaki yung masama niyang balak kay Shannon. Sa sobrang gigil at galit ko, ay napalakas ng sobra ang pagkakahampas ko dito. Nagdugo pa nga yung ulo. Well, he deserved it. Kung tutuusin kulang pa nga iyan sa ginawa niyang paghawak-hawak kay Shannon. Gusto ko siyang gilitan ng leeg. Kung hindi ko lang talaga kasama si Shannon ngayon, ay baka kanina ko pa ito nagawa. Right now we are just looking for a timing to come out here, because in any time, this old man will wake up. Hindi na kami makakadaan sa dinaanan ko kanina, which is likod, dahil nagkalat na rin ang mga tao dito. Arthur, paano na tayo? Nagkalat sila, ani ni Shannon na nakayakap sa braso ko. Baby, leave it to me. Ako na ang bahala. Okay. Everex, nasaan ka na ba? Bakit ang tagal mo? Sumilip ako sa maliit na awang ng pinto. Yung mga ogag, abalang-abala. Bawat isa sa kanila ay may armas, hindi lang isa kundi yung iba dalawa-dalawa at tatlo-tatlo pa. Nawala ang kapit sa akin ni Shannon kaya nilingon ko siya. Nagtadges ang bagang ko. Ang matandang lalaki gising na siya, hawak niya si Shannon. At tulad ng ginawa ko sa kanya kanina, tinutukan niya rin ng armas si Shannon sa ulo. Arthur, luha ang tawag sa akin ni Shannon. Takot na siya. Maging ako rin, natatakot. May armas na katutok sa ulo niya. Isang maling galaw niya lang baka kalabitin ng ogag yung gatilyo. Let her go. Mariin kong sigaw. Akala niyo ba basta na lang kayo makakaalis dito? Natawa siya. Pinadala ka ba ni Evan ha? Ambang lalapit na ako sa kanila pero, sige, subukan mong lumapit, pasasabugan ko ang ulo nito. Anito at pinadiinan ng nguso ng armas sa sentido ni Shannon. Ilayo mo iyan kay Shannon.
Baka may putok mo iyan. Bossing, anong nangyayari dito? Biglang pumasok ang mga tauhan nito. Mga ogag, ano bang pinaggagawa nyo? Nalusutan na kayo mga wala kayong kwenta. Pasensya na bossing. Turuan nyo ng leksyon ang lalaking iyan. Inistorbo pa ako. Sinugod ako ng mga tauhan nito. Nilabanan ko sila, at agad ko naman silang napatumba, ngunit bigla na lang may hamampas ng tubo sa likod ko, dahilan para mapasubsob ako sa semento. Arthur, sigaw ni Shannon. Masyado akong nagpabe. Hindi rin kasi ako makapag-focus sa pakikipaglaban, dahil natatakot ako para sa kaligtasan ni Shannon. Nang mapasubsob ako, ay hindi na ako nakabangon dahil pinagtulong-tulungan na nila ako. Kung ano-ano ang pinaghahampas nila sa akin, at pinagtatadyakan nila ako. Sige, bugbugin nyo iyan. Wika ng boss nila. Please, tama na. Huwag nyo siyang saktan. Humahagulgol na sigaw ni Shannon. Kayo na ang bahala sa lalaking iyan. Pahirapan nyo muna bago nyo tuluyan. Teka, saan ito dadalhin si Shannon? Papalabas ang binabaybay nila. Arthur, help me. Takot na sabi ni Shannon. Maiwan na muna namin kayo boys. Itutuloy lang namin ang naudlot naming paglalaro. Balitaan nyo na lang ako kapag wala na ang lalaking iyan. Anong gagawin mo kay Shannon? Hiyaw ko. Bigla akong nagkaroon ng lakas at nakatayo. Mukhang wala na akong choice, kundi tuluyan na tong mga gunggong nata. Shannon Valderrama's POV. Sakay. Mariing utos sa akin ng matandang hakluban. He want me to go inside his car. Ano ba Shannon? Gumawa ka naman ng paraan. Maging matapang ka naman kahit ngayon lang. Si Arthur doon nasa panganib ang buhay. Kailangan ko siyang tulungan. Halos mapatalon ako sa gulat, nang bigla na lang may sunod-sunod na putok ng armas akong narinig. Arthur, biglang tumawa ang matandang hakluban. Your father is dumb, magpapadala na lang ng tao yung lampa at show nga pa. Look what happened to him, died. Patay, si Arthur. No, hindi totoo iyan. Ani ko at malakas kong tinapik ang armas na nakatutok sa ulo ko, naging maluwag paghawak niya dito, kaya tumilapon ito palayo. Ang sunod kong ginawa ay malakas kong tinuhad ang bagay na nasa pagitan ng mga hita niya, kaya naman nahiyo ito sa sakit, nabitawan niya din ako. Kinuha ko ang pagkakataon na iyon, para tumakbo palayo sa kanya. Bumalik ako sa loob ng abandonado, ewan ko ba kung anong tawag dito, pero para itong warehouse. Hindi ko na inisip pa ang kaligtasan ko. Bahala na kung anong mangyari sa akin. Kung mamatay, edi mamatay. Ang mahalaga kasama ko si Arthur. Sorry daddy, pero mas pipiliin ko pong makasama si Arthur. Habang tumatakbo ako pabalik, ay may nakabanggaan ako. Sa sobrang dami kasi ng gumugulo sa isipan ko, naging lutang na ako. Napaupo sa semento. Kinabahan ako kasi akala ko isa ito sa tauhan ni matandang hakluban, pero nang makita ko ito ay labis na natuwa ang puso ko. Si Arthur, bumuhos ang luha ko. Buti naman ligtas siya. Sobrang yung takot ko kanina nang marinig ko yung putok ng armas. Akala talaga natamaan na siya or what. Agad ko siyang niyakap. Thanks God you're safe. You made me so worried Shannon. Niyakap niya ako pabalik sa sobrang higpit na paraan. Salamat din sa Diyos at ligtas ka Arthur. Halika na, kailangan na nating makaalis dito, anito. Mabilis kaming kumilos at naglakad takbo palayo sa lugar. Medyo paika-ika si Arthur, dahil sa pambubugbog na natamo niya kanina. Sa tingin niyo talaga hahayaan ko kayo na makatakas? Pareho kaming natigilan at napahinto ni Arthur. Ano ba iyan? Nagawa niya pa ring makatayo, kahit na nilamag ko na ang tutut niya. Ikaw babae ka. Ikaw ang gumawa nito. Sigaw sa kanya. Masama pala ha. Naging mabilis ang kilos nito, at pinaputukan si Arthur sa bandang balikat. Arthur. Tili ko at kasabay nito ang pagbuhos ng luha ko. Oh my gosh. You're bleeding. Natataranta na ako. Hey I'm okay. Please lang ta. Pagpapakalma niya sa akin. But you got shot. You're bleeding. And I'm fine. Simpleng please lang ta. Malayo sa bituka. Naputol ang pag-uusap namin ni Arthur, nang magsalita ang matandang hakluban. Wala na akong pakialam kung hindi ako mabayaran ni Evan, ang mahalaga matapos ko kayo. Shannon, tumakbo ka na.
Ako nang bahala dito, bulong sa akin ni Arthur. No Arthur, hindi kita iiwan dito. Susunod ako Shannon. Sige na, umalis ka na. Ayaw ko Arthur. Umiiyak at umiiling kong sabi. Please naman Shannon. Huwag nang matigas ang ulo. Sige, umalis ka. Nang habulin ka ng bala ng armas ko. Ani pa ng matandang hakluban. Walang aalis. Hindi ako papayag. Napakasama mo. Sigaw ko sa kanya. Oo masama ako. Muli nitong tinutukan ng armas si Arthur. Shannon, kapag sinabi kong ipikit mo ang mata mo, gawin mo. Pero, gusto mo bang makita kung gaano ako kakasama? Tanong ng matandang hakluban sa akin at. Ngayon na Shannon sigaw ni Arthur. Kahit nalilito ako ginawa ko ang gusto niya. I closed my eyes, tapos tatlong magkasunod na pagputok ng armas ang bumalot sa paligid. Gusto ko nang buksan ang mga mata ko, kaso natatakot ako sa pwedeng bumungad sa akin. Hanggang may naramdaman akong humawak sa magkabila kong pisngi. Hindi ko na kailangan pang imulat ang mga mata ko para makilala ito, dahil kabisadong kabisado ko na ang mga hawak at haplos niya sa akin. Tapos na may baby, masuyong bulong sa akin ni Arthur. Buti naman kung ganoon. Iminulat ko ang mga mata ko, kung saan nabungaran ko ang matandang hakluban na nakahandusay sa semento. Ikaw ba ang may gawa nun? Tanong ko sa kanya. Yeah, nahihirapang aniya, kung hindi ko gagawin iyon, baka tayo ang tapusin niya. He has a point, tsaka dapat lang iyon matandang hakluban na iyon. Napakasama niya. Alis na tayo dito Arthur, ayaw ko na dito, ani ko. Iyon naman talagang gagawin natin, aniya. Fair na. Inalalayan ko siya maglakad, hindi ko pa rin mapigilan na mag-aalala sa tama niya sa balikat. Kahit daplis lang ito ay delikado pa rin ito. Baka maubusan siya ng dugo. Susulong na sana kami sa paglakad, pero I saw in my peripheral vision. Si matandang hakluban, buhay pa siya at babarilan niya si Arthur, naging mabilis ang pagkilos ko. Saktong pagkalabit niya sa gatilyo, ay niyakap ko si Arthur, kaya sa akin tumama ang bala. Ang sakit, Shannon, nanlalaki ang mga matang sigaw ni Arthur. Nasalo niya ako sa ambang pagkatumba ko. Binaril niya din si matandang hakluban, sunod-sunod. Pinaliguan niya ito ng bala. Sobrang gigil at galit, iyan ang nakikita ko ay Arthur ngayon. Kung ilalarawan siya para siyang halimaw. Hindi niya tinigilan ang pagbaril, hanggat hindi nauubos ang bala nito. Agad na binitawan ni Arthur ang armas, at tinuon ang atensyon sa akin. Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo sinalo yung bala? Nababaliw ka na ba? Sigaw niya sa akin. Sunod-sunod na mura niya. Arthur, ang sakit. Parang batang sabi ko. Bumuhos ang luha ko. I'm sorry baby, biglang lamambot ang ekspresyon ng mukha niya. He carried me in a bridal style. Dadalhin kita sa hospital, but promise me one thing, huwag matutulog okay? Ang tinig niya ay unti-unting nabasag. Tumango ako bilang sagot. Sa totoo lang, nakakaramdam na ako ng antok pero nilalabanan ko lang. Biglang may humantong mga sasakyan sa harapan namin. Muli akong nilukob ng takot, baka kasi tauhan sila ni matandang hakluban, pero buti na lang hindi. Everex, singhal ni Arthur sa lalaking bumaba sa isang sasakyan. Bakit ngayon lang kayo ha? Dre, pasensya na. Open the door. Dalhin mo kami sa pinaka-malapit na hospital. Oo nga Dre, Leon naman talaga ang balak ko, inunahan mo lang ako. Hindi nag-abala pa si Arthur na ibaba ako sa upuan ng sasakyan, pinangku niya na lang ako. Arthur, bawal ba matulog? Nahihirapan kong tanong gamit ang napakahinang boses. Yes baby, bawal. Kahit iglip lang. Nanlalabo na ang paningin ko, ang bigat-bigat na ng talukap ng mga mata ko. Still baby, kaunting tiis na lang naman, malapit na tayo sa hospital. Arthur, mamamatay na ba ako? Of course not. Ano bang pinagsasabi mo? Napataas ang boses niya. Hindi ka mamamatay. Everex, wala na bang ibibilis tong sasakyan mo? Sigaw niya sa lalaking nagda-drive. Please baby, huwag ka nang magsalita pa, just reserve your energy. He kissed my temple. Arthur, I love you. And I love you too Shannon. Yung feeling na hinang-hina ka na, pero bigla kang nagkaroon ng lakas. Nang marinig mong mahal ka rin ng taong mahal mo.
Parang nawala yung sakit ng tama sa likod ko. Pwede bang paulit naman Arthur? Gusto ko ulit marinig na mahal mo ako. Ang kulit mo naman Shannon. Sabing huwag ka na munang magsalita, please naman, pagalit ngunit nakikiusap na wika niya. Gusto ko lang namang makasigurado na tama yung narinig ko, na hindi ako nagdedeliryo lang. Mahal kita, Shannon putol niya sa sasabihin ko. Nagmistula itong musika sa aking pandinig, ang sarap sa tenga. I love you too Arthur. Sobrang hina ng pagkakasabi ko, pero I know he heard it clearly. Hindi ko na talaga kaya. Unti-unti nang kinain ng dilim ang paningin ko, pero bago iyon narinig ko pa si Arthur. Hey, Shannon baby. Di ba sabi ko sa'yo huwag kang matutulog? Basag ang boses ni Arthur, tila ba may iyak na siya. Baby, please malapit na tayo sa hospital. Mahina niya akong tinatapik sa pisngi. Hindi ako matutulog, lidlip lang ako. At nag-block na lahat.